Alam niyo mga kababayan, mula kanina magsimula ang committee hearing ng Committee on Justice ngayon pong April 22, 2026. Pinapakinggan kong mabuti yung nagkasalita sa ombudsman kung paano nila nilabas yung official salin ni Vice President Sara Duterte. Nung mula siya naging local official hanggang sa kasalukuyan na Vice President siya, dito mo ma-realize na hindi gaano ang pera niya kalaki. Kung pagmamasdan po natin yung salin. Ano po ba yung salin? Pag ikaw po ay isang empleyado ng gobyerno, elected official ka, iuulat mo, ito ang pera ko nung mulang pumasok ako bilang politiko. Every year, naglalabas po sila ng salin. Pero ngayon, nung inilutang po yung mga sinasabing pera na nakakalula na ang halaga bilyon na nanggaling mismo sa AMLAC, ang layo nung halagang bilyones doon sa nakasulat sa salin. At kung pagsasamahin natin yung negosyo ni BP Sara ng asawa niya, malinaw po na hindi tumutugma sa kasalukuyan transaksyon sa mga bank account nila. Alam niyo po, ang una kong naisip dito, ang daming empleyado ni BP Sara, ang dami niyang staff. Hindi ko lang alam kung ilan ang kanyang mga advisor, ilan yung tagapayo, hindi ko alam kung ilan. Pero, how many times nagkaroon ng pagpapatawag ang House of Representatives para i-explain ni Sara Duterte yung mga allegation na tagong yaman nila at yun sa confidential fund. Alam nyo, simple lang ang problemang ito na dinaranas ni Vice President Sara. Kung siya sa simula pa lamang na umugong ang mga allegation na to ay sinagot niya ng maayos, punto por punto, sa tingin ko po, hindi aabot sa punto na kakalkalin siya. Dahil sa ginawa niya na pag-deny, pag ginawa niyang pagre-reject sa mga patawag ng House of Representatives, siya rin po ang nagbabaon sa sarili niya. At siya rin po ang naglalagay sa alanganin na kinalalagyan ni Vice President Sara. Kaya po ito po, magandang bagay na rin po ito na nangyari dahil malalaman natin kung anong klase na mayroon tayong Vice President ng ating bansa na nangangarap na maging Pangulo. Paano pagkakatiwalaan kung ang sarili niya ay hindi siya nagkasabi ng totoo pero marami palang itinatago na hindi mailantad at ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang mga tagong yaman nila.